For today's video, kaunta og saging. Ang una, Ay, mukha kong saging. Kansa kong saging. na, Saan sa kong saging? tambay mo cellphone. Try. Ah, wala ko sila kung sino ang trabaho dito. Yuck. Nagkanton. Bago magpasya kung pakakawalan ito, i-request ng detention warrant, iniimbestigahan si Yun para sa insurrection dahil sa kanyang martial law attempt noong December 3. Sa Southern California, bumagsak ang isang maliit na aeroplano sa bubong ng furniture warehouse. Sa aerial footage, makikita ang pusok na lumalabas mula sa bahagi ng bubong kung saan bumagsak ang aeroplano. Dalawang nasawi. Hindi mawawala sa dalawang ang sugatan ayon sa local media. Agad Puntaan. tumulong din sa pagbibigay ng paunang lunas sa mga nasugatan. Inaalam para sa ni ng plane crash. Para sa GMA News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Masaya si Carla Piliano sa nilang friendship ni Bea Alonzo sa set ng Widow's War. Nag-script reading na ang cast para sa huling tatlong araw ng taping, pero alam na kaya nila kung sino ang main killer sa serye. Makichika kay Heart Santiago. Gusto mo siyang hiwalayan? Hanggang ngayon, wala pa rin ideya ang mismong cast ng Widow's War kung sino ang tunay na responsable sa pagpatay sa mga karakter sa mystery thriller series. Kabilang na ang paglason sa karakter ni Benjamin Alves na si Basil Palacios. May kanya-kanyang ginala ang cast. Parang basta. Bakit pa talagang feeling ko, mastermind si Sam and Sa pagsisimula ng script reading para sa last 3 taping days ng Widow's War, seryoso ang lahat at nag-aabang na makarating sa bahagi ng kwento na marireveal na kung sino ang pumapatay o mga pumapatay. Pero paano masasabing parang tama po yung guesses, but at the same time, mali din po. Kumbaga, hindi po talaga obvious kung ano po or sino yung iniisip nila. Hindi po yung basta-bastang gano'n. Kahit pa paano yung ilan po sa amin, tama na po ng hula, pero hindi po exactly gano'n. Kasi hindi na po isang killer. Nalulungkot na raw si Carla dahil mamimiss niya ang saya nila sa set. Halos isang taon po kami nag-taping ng Widow's War. Hindi ko po makakalimutan yung mga kasama ko. Hindi ko po makakalimutan yung mga role namin. Yung location po ng taping, lahat po ng pagpupuyat, lahat ng maagang pagising at napakahaba ng mga biyahe papuntang location. At syempre, sobrang happy raw siya sa nabuong friendship nila ni Bea Alonzo. Mas nakita ko po yung proseso niya, yung kung paano po siya magtrabaho, how much she values her work, how passionate she is. Mas lalo ko siya ina-idolize. And natuwa ako that at least somehow, not only did we get to work together, but karoon po ng chance na magbuksan po yung friendship between the two of us. So sana, even outside Widow's War, patuloy po na. Pagkatapos ng Widow's War, magbabakasyon muna si Carla. Magiging bukas na ba muli si Carla sa publiko pagdating sa status ng kanyang love life? Tingnan natin, ako po kasi sa totoo lang, hindi mo po sa ayaw ko na gumawa ng mga plano, pero kumbaga, mas ano na po ako, mas accepting ako of, what's to come, mas accepting po ako of the uncertain, so gustuhin ko man po mag-set ng plans, siguro naman po ang bahala, so kumbaga, mas open lang to accepting kung ano man po ang ibigay ni God. Or Santiago, updated sa showbiz happening. Viral online ang isang pating sa Cebu Ocean Park. Ang naturo kasing pating, abay bakit super lambing? Kuya Kim, ano na? Paligpit pa lang nila ang iyong makikita. Di aksasampalitan
takot. Anak ng pati. Pero hindi ka matatakot sa isang ito na palangoy-langoy sa Cebu Ocean Park. Ang kanila kasing pating, so for lambing, napaka-clingy pa. Hindi ka magpayakap sa diver na kanyang nakakasalamuha. Mukhang ganda pala, enjoy ako. Ang diver sa video, si Michael. Ang mga pating naman, matagal na raw niyang alaga. Siya po ay friendly, hindi naman siya agad, baby namin sila. At kaya ang kampante siya na hindi siya sasaktan ito ay dahil sinasanay niya raw ito sa tuwing pinapakain niya mga isda sa dating aquarium. Maliit pa siya, pinipray namin siya, araw-araw po namin siya pinapakain, tapos nahawakan, hanggang makita siya, napakaamo namin siya. Mula na mag-viral ang kanilang video at nabigan ni Michael at ang kanyang alaga, inaabangan raw ng pagbisita ng parke. Wherein we have feeding show 3 times a day. Talagang nahanap siya ng mga guests. Pero anong klaseng pating nga ba ang na-videohan nagpapalambing kay Michael? Ang clingy pating sa Cebu Ocean Park, isang limos Thomas si Ratong, o nurse shark. Hindi pa malinaw kung bakit nurse shark ang tawag sa naturang pating na ito. Posible daw nagmula ito sa tulog na ginagawa nito tuwing nag-hunt ng prey na parang magtunog ng tumitiding sanggol. May nalang nagsasabi na ako ito sa arcade-board na goose, na ibig sabihin ay cat shark. Ang mga nurse shark ang bagang baboy at di tulad ng kilala nating great white shark na napapanood natin sa mga TV at pelikula ng mga tao. Ang mga nurse shark ay pesos na delikado sa mga tao. Kaya lang ang kalatiyan na ito paring makapasan ng 40 feet at may napakatas na jaws. Kaya maaaring gawin ang itong mga gat kapag sila ay naiistorbo na bala. Kaya paalala ng pamunuan ng Cebu Ocean Park sakali mapaka-enkwentro ng nurse shark sa mga gat, huwag daw ito basta-basta lalapitan. Maamo po itong itsura ng mga shark na po, but still, it's not advisable na hawakan siya since they are not tame or then hindi po sila familiar sa mga tao. Laging tandaan, importante ang kailangan. Bye!